ano pong pag-uusapan natin ngayon? Well, alam niyo naman po, nabiyak ng unit team. At ngayon po, parang meron na talagang engkwentro sa panig ng Marcos at ng Duterte. Dahil sa parte ng mga Marcos, anong ginagawa nila sa mga Duterte? Unang-una, nandyan yung planong i-impeach si Inday Sara. Nandyan yung planong ipakulong si Inday Sara at si Presidente Duterte. At yung mga naging general na naging loyal kay Presidente Duterte, kasama na nga si Bato de la Rosa. Nandyan yung sa akin. Yung paninira sa akin at yung sinasabi na ako daw ay guilty ng syndicated human trafficking. Sino man tinrafficking ko, no? Excuse me, no? At siyempre, nandyan din ngayon yung paratang ng droga laban kay Congressman Pulong at saka kay Mans Carpio, Attorney Mans Carpio na ang asawa ni VP Sara. So ano pong malinaw? Ang malinaw po talaga, talagang pilit na pinakukulong, hindi lang sinisira ng Marcos administration ang mga Duterte. Pero sa mga Duterte naman, hindi mo naman aasahan yan na uupo-upo lamang at tatanggapin ng mga suntok, no? Siyempre, nandyan yung paratang na wala sa tamang pag-iisip ang ating Presidente Marcos Jr. dahil sa pinagbabawal na gamot na alam naman natin na sinabi na nung una ni dating Presidente Rodrigo Roa Duterte. Nandyan din yung hindi walang kakayahan dahil nga sa paggamit ng pinagbabawal ng gamot na malutas ang problema ng nagtataas ang presyo ng bilihin, kakulangan ng trabaho, at saka yung mababang mga sweldo. So ano nga ba ang mga senaryos ngayong mukhang nagbabanggaan ng mga higante sa larangan ng politika ng Pilipinas? Well, siyempre, ang obvious scenario dyan, mananaig ang Marcos. Ano ang ibig sabihin? Pag nanaigang Marcos, kulong ang sa ICC ang Presidente Duterte, mai-impeach si Inday Sara at pwedeng makulong din, makukulong ang Mans Carpio at saka ang Pulong Duterte, at baka makulong din si Harry Roque, ang tanging Duterte na hindi Duterte ang apelido. At may posibilidad na dahil nga pag nakulong si BP Sara at matanggal BP sa pagiging BP, mag-a-appoint ng Vice President ang Presidente. At siyempre, sino pang i-appoint ng Marcos Jr. kung hindi si Espeker na bilang Vice-Presidente. Yan ay kung mananaig ang mga Marcos. Kung mananaig naman ang Duterte, abay siyempre, mauupo bilang Presidente, bilang constitutional successor ang VP Sara. Posible na makaukulong ang mga Marcoses, hindi lang po dahil sa pinagbabawal ng droga, kundi na rin siguro doon sa korupsyon at lantaran na smuggling. At siyempre, tanggal ang Speaker, palit ng Speaker of the House, pati po siguro ang Senado mapapalitan. Alam niyo naman kasi talagang merong basbas po ang mga opisyalis ngayon ng Senado ng ating Malacanang. Yan ay kung mananaig naman ang mga Duterte. Pero meron pang third scenario. Ang third scenario ay pwedeng magkaroon ng political settlement. Siguro, mag-uusap ang dalawang panig para hindi madugo, di live and let live na lang silang dalawa, no? At susubukan na maibalik yung samahan dati, no? Pero mukhang malabo po ito dahil talagang hindi po papayag ang mga tambaluslos na mawala sa eksena at hindi sila papayag na magkaroon sila ng kalaban pagdating ng 2028 at hindi pa naman nila ina-abandon yung idea na mag-charter change para nga maging parliament ng maluklok sa pwesto ang kanilang presidential insan. Pero yan ay third possibility. Abay, meron pang fourth possibility. Ha? Ang fourth possibility, mabubwisit ang militar sa nangyayari ngayon at gagalaw sila ala Thailand and Burma at sasabihin, ang gugulo niyong mga politiko kayo. Ang daming problema. Ay nako, kami na ngayon ang mamumuno at magkakaroon ng military junta. Yan po ang nangyari ngayon sa Thailand at yan din ang nangyayari sa Burma. Alam nyo, hindi malayong mangyari yan. Ha? Kasi dito sa Pilipinas, nung People Power 1 and People Power 2, talaga namang gumalaw ay militar. At nang gumalaw ang militar, ibinigay lang nila sa civilian ruler. Kay Cory Aquino na nagdeklara ng revolutionary government at kay GMA na naging constitutional successor. Pero alam niyo po, nung pinayagan nating makialam ang militar ng First People Power, talaga pong sumunod na tayo sa yapak ng Thailand na nakikialam na ang military sa politika. So, meron din pong posibilidad
na kapag ang militar ay nakialam, well, sila mamumuno at sila magbubuo ng military junta. Ibig sabihin, wala nang halal na opisyales at siguro magkakaroon na lang ng eleksyon na baka isabay sa 2028. Pwede bang magkaroon ng constitutional succession? Well, pwede namang siguro na dahil ayaw nilang pulaan ng buong daigdig, paupuin itong constitutional successor na si Inday Sara Duterte. Pero kung ito po talaga ay kudita, wala pong basihan na yung constitutional succession. Bakit? Kasi babaliwalain na nila yung saligang batas. So wala ring karapatan si Inday Sara Duterte na umasa na siya magiging constitutional successor. Or posible naman na parang Angie Reyes formula, no? Na okay, magwi-withdraw ng support ang militar, pero hahayaan nilang mag-take over yung constitutional succession at hindi magdedeklara ng revolutionary government.